Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. At tayo po ay iyumuko at manalangin. Purihin ang Panginoon. Dakilang Diyos, kami po ay narito sa umagang ito upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Bagamat napakasama po ng panahon at nagbabadya ang isang napakatinding bagyo, Lord God, na tinawag na super typhoon. At napakalaki ng radius po nito. Umabot po ng 900 kilometers, Lord God. Tulungan mo po kami, Panginoon. Iadya mo po kami sa kapinsalahan. Hallelujah, hindi po namin alam kung ano ang idudulot po nito, ngunit ang alam po namin ay makapangyarihan ka kaysa bagyo na ito, Panginoon. Kaya kami po'y dumudulog sa iyo, tiklog tuhod, Panginoon, at nagsasabing, Panginoon, sa iyong mga kamay, kami po ay sumasandig, Lord God, na tipunin mo po kami bilang mga inakay, Lord God, at igawan mo po ang kaligtasan sa bawat isa sa amin. Hindi lamang po ang aming buhay, kundi pati ang aming mga tirahan, Lord God, at ang pang mga bagay, Lord God, na pwedeng mapinsala ng bagyo na ito. Alam po namin na nagmamadali ka na, O Diyos. Yung mga bagay na hindi nangyayari noon ay nagaganap ngayon, Lord God, na nagsasabi lamang, ito'y aking babala sa inyo. Kayo maghanda na kayo ay magtuon ng pansin sa akin. Amen. Na tila lumalapad, Panginoon, sa bagay na aming pinag-aaralan, Lord God. Na maraming ginagawang kaaway, Lord God, sa dimensyon na aming tinalakay nung nakaraang linggo, na ninanakaw ang aming atensyon at pinipilit ilayo ang aming isip at puso, Panginoon, upang hindi ka namin masamba, mawala ang aming pakikisama sa iyo, at tuluyan, Lord God, manlamig ang aming mga puso. Tulungan mo po kami, O Diyos. Amen. Na mawala ang lahat ng mga bagay na ito at ang tanging makita namin ay si Kristo, Panginoon. Amen. Siya gumagawa sa aming buhay. Siya nagliligtas sa amin at nakikitungo sa amin at patuloy na pinapalawig niya ang kanyang biyaya upang kami, O Diyos, ay makaalpas, Panginoon, sa aming kalalagayan sa mundong ito. At iwanan ito, Lord God, dahil sabi ng aming mensahero, this is a pest house, Lord God. Ayaw po namin na madatnan, Panginoon, ng kilos gawa, Panginoon, ng kapestihan ng sanlibutan na ito. Hayaan mo, Diyos, na mawala po kami sa mundong ito bago pa man dumating, Panginoon, ang matinding kapigatian na susubok sa aming pananampalataya. Tulungan mo kami, Lord God. Amen. Na ngayon pa lang ay naghahanda na po kami na hindi magiging parelax-relax, Panginoon, ang aming puso at isipan, kundi taglayin po namin ang iyong Espiritu, Panginoon. Nagagapay sa amin sa lahat ng katotohanan at magpapakita ng bagay na darating. Yes, Lord. Hallelujah. At kami po ay pangunahan, Panginoon, Amen. ng iyong Espiritu sa pamagitan ng iyong salita. Tulungan mo po kami, O Panginoon. Tulungan mo po kami. Kinakabog po namin ang aming mga dibdib at nagsasabing, kailangan ka po namin, Panginoon. Kailangan po namin ang iyong pakikitungo, Lord God. O Diyos, tignan mo ang aming kalalagayan sa umagang ito. Alisin mo po ang lahat ng pagmamalaki. Alisin mo po ang lahat ng mga bagay na hadlang upang hindi ka makakilos sa umagang ito. Kumilos ka ng may kalayaan, Panginoon, at pagpalain mo po kaming lahat. Sa umagang ito, Lord God, taglay po namin, Panginoon, ang kagalakan sa aming puso pagkatapos po ng gawain na ito. Sa iyo po lamang namin ibinabalik ang lahat ng kalwalatian, kapangyarihan, Lord God, lahat po ng kagadangan. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito po aming samot, dalangin lahat ng madal muli magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Dumako po tayo sa ating teksto sa umagang ito, 2 Corinthians, 2 Thessalonians, chapter 2, verse 10 to 12, mga kapatid. Hindi pa tayo pupunta sa fifth dimension habang
nag-aaral ako mga kapatid ay nakita ko ang pangailangan na pasakali muna tayo para magiging maayos ang ating transition mga kapatid papunta na fifth dimension. Ang teksto na ito ay napakaganda na magtutulay mga kapatid mula sa fourth dimension papuntang fifth dimension. At ganito pang sinasabi, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie, that they all might be damned, who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Purihin ka, Panginoon. Napakaganda ng pinakita mo na teksto sa amin, Lord God. Ito yung nangyayari sa fourth dimension. The love of unrighteousness. And it's invading our hearts. It's invading our homes. And we don't know it. And we allow it. Kaya tulungan mo kami. So umagang ito, Panginoon, na makita po namin ang buong linaw. What is the effect of these things to us? In Jesus Christ's wonderful name we pray. Let all the saints say, Amen, Lord, and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At maaari na po tayong magkaupo, purihin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise God. At bilisan po mga kapatid dahil sa sama ng panahon. Alam po ngayon ng sasalantain tayo kahit nasa malayo yung bagyo kasi ang laki ng radius nito. Maaring mamaya-maya ng konti bubuhos ng malakas na ulan mga kapatid. So binabati ko kayo ng magandang umaga sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Mga kapatid, 5 consecutive weeks tinalakay natin ang science. The fourth dimension mga kapatid. Bakit po natin ito tinalakay? Kasi ito yung pinaka ginagamit mga kapatid ng dyablo na pandaraya mga kapatid, pandilin lang sa mga hindi ko masabing mananampalataya because we're supposed not to be deceived mga kapatid by the enemy. Pero ginagawa kasi natin ito para makita natin kung saan tayo nakatayo. Makita natin, nadadaya ba tayo o hindi? Natatangay ba tayo ng agos o hindi? At kung tayo natatangay ng agos, mga kapatid, ng siyensya, mga kapatid, ng mga instrumento nito, if we are the elect of God, we will do something. Kung hindi tayo gagawa ng pagkilos sa buhay natin, then we allow, mga kapatid, Satan to deceive us completely. And if we're deceived, mga kapatid, by Satan completely, tayo kumasan, pupunta tayo sa langit. Tayo naasan. It's our fault. Maybe we are not part of the elect. Because the elect could not be deceived. Sabi doon sa banal na kasulatan, ang elect ay hindi, ang hinirang ay hindi madadaya. Ngunit ang hinirang, kung ikaw ay hinirang, mga kapatid, makikita ang buhay. Dahil sabi ng Matthew chapter 6 verse 21, makikilala sila sa kanilang mga bunga. See, there is a manifestation, mga kapatid, somehow, doon sa buhay mo, na ang Espiritu Santo ay kumikilos sa'yo. Amen. Hindi pwedeng sabihin mo na lamang, ang kinin mo na lamang, ako'y pinili ng Diyos. Dahil sabi ka ng Matthew 6:21, makikilala sila sa kanilang mga bunga. Anong bunga yun? Your actions, your life, the way you walk, the way you talk, the way you live will spell who you are. Excuse me. Ito yung magsasabi kung sino ka. So, hindi pwedeng sabihin mo na ito na nalaman ko na pag kumakati yung alalamunan
dahil tuyo. Kaya ang unang solusyon ay pasahin yung lalamunan. Tama ba, Brother Rolly? Kaya minsan tamad tayong uminom, tuloy-tuloy yung ating pag-ubok. Alam niyo, kahapon pa ako, alam ni Sister Joy, dahil magkasama kami ng buong araw, kahapon pa ako binibira ng kaaway, mga kapatid. Ang daming ginawa para hindi ako makapag-aral, para mapagod ako, para mag-alala ako. Kung ano-anong ginagawa, mga kapatid. Pero sa lahat ng bagay ng kanyang ginawa, ang nagtagumpay pa rin ang Panginoon. Pero siyempre, nabagabag ka. May mga bagay ka na experience na hindi komportable. But in the end, nandun yung konsuelo ng Panginoon. Mga kapatid. At narito na naman, mga kapatid, naisa naman tayong pigilan. Pero naniniwala ko ang Diyos, tataguyod tayo sa umagang ito, mga kapatid. See, there should be at least, mga kapatid, makikita sa atin na manifestation ng buhay ng isang ginagabayan ng Banal na Espiritu Santo. Dahil sabi ng ating banal na kasulatan, mga kapatid, pag dumating ang Espiritu ng katotohanan, kayo'y gagabayan sa lahat ng katotohanan at ipapakita ang bagay na darating. It's an influence. See, kung hindi ka tumutugon, mga kapatid, kung wala man lang na salita ng Diyos sa iyo, tulad ng ating napag-aralan ng nakaraan, ano ang tutugon? If you're ignorant, kailangan may tutugon. Yung salita na tinanggap mo, na hindi mo may pamuhay, pag yan, mga kapatid, ay winiken, binuhay ng Banal na Espiritu Santo, walang magagawa yan kundi mabubuhay at pakikilusin na. Amen. Pero kung wala kang salita ng Diyos na tinatanggap, anong mabubuhay sa'yo? Wala. At kung walang nangyayari, mga kapatid, na impluensya sa'yo, paano mo sasabihin na may Espiritu Santo ka? Because the work of the Spirit is to influence you. Amen. See, kapag dumating ang Espiritu ng katotohanan, ikaw ay gagabayan sa lahat ng katotohanan at papakita ang bagay na darating. Amen. Without manifestation of a holy life, how could you claim you have a Holy Spirit? Come on, church. Malinaw ba? Amen. Kahit paano mo i-claim, ako ay isang message believer. Pero kung hindi lumalapat yung buhay mo sa sinasabi ng mensahe, kahit anong claim mo, mga kapatid, walang Banal na Espiritu Santo, at yan ay napakahalaga. Amen. Right. Napakahalaga yan because you will not, hindi ka magpa-qualify ng bride without the Holy Spirit. Kahit anong gawin mo, you can never qualify. You will be left behind, at pag ikaw ay naiwan sa mundong ito, mga kapatid, daranas ka ng paghihirap na hindi mo pa naranasan, hindi pa naranasan ng mundong ito. Magmula ng natatag ang mundong ito. Yun ang maranasan mo. Maraming kera noon, maraming paghihirap noon, maraming nangyari sa Inquisition. Noong Inquisition, paghiwalayin yung kamay mo, paghiwalayin yung paa mo, mga kapatid, tuturugin, mga kapatid, yung skull mo, mga kapatid, sa pamagitan ng mga mekanismo. Akala mo, yun ay isang napakahirap na pangyayari. Pero sabi ng banal na kasulatan, ang daranasin ng maiiwan ay dakilang kapighatian na hindi pa naranasan magmula ng natatag ang mundong ito. Lalampas doon sa bagay na nangyari sa Inquisition. Lalampas. At yun ba ang gusto nang mangyari ng bawat isa sa atin? Narito na tayo, mga kapatid, nasa pintuan na tayo dahil narinig mong mensahe, umalingaw-ngaw sa iyong tenga, nag-respond ka, pumunta ka rito, nakinig ka ng mensahe. Ang kulang na lang ay buksan yung pintuan at papasok ka. Pero kung tatalikuran mo pa, nandun ka na, mga kapatid, sa harap ng pintuan, what foolishness is that? What foolishness is that? Mga kapatid, nandun ka na sa pintuan. Papasok ka na lang, naghihintay na lang. Mga kapatid, napagbuksan ka, katapos tatalikod ka pa, babalik ka sa dati mong ginagawa. Kapatid, yan ay isang kamangmangan. Tama. Hallelujah. Yan ay isang kamangmangan. Buksan mo ang iyong puso sa Panginoon. Amen. Buksan mo sa oras na ito upang makita mong dakila, mga kapatid. Nadikain ang Diyos sa buhay mo. Ang layunin niya, ibigyan ka ng magandang kawakasan. Amen. Yan ang layunin ng Diyos. Bigyan tayo ng magandang kawakasan.
Hallelujah. At ang kanyang pagmamahal, sabi niya, ay walang hanggan. Amen. Sinong Amen, puputol Lord niya? Jesus Christ. Hallelujah. Sinong tututol dyan? Walang makakatutol kahit kaaway, hindi na pwedeng pigilan yan. Tama. Hallelujah. Dahil ang nagsabi ay Diyos mismo, mga kapatid, I love you with an everlasting love. Sinong pipigil niyan? Ang pipigil niyan ay ikaw. Kung tatalikuran mo, mga kapatid, ang pag-ibig na yan at mas gugustuhin mo ang kalooban ng kaaway kaysa kalooban ng Diyos. See, dalawang tatak ang meron. Tatak ng kaaway at tatak ng Diyos. Mark of the beast and mark of the Holy Spirit. Seal of God. Mga kapatid, pag ikaw ay tumanggi sa nahahayag na salita sa panahon na ito, tatanggapin mo, mga kapatid, ang tatak ng halimaw. At pag tinanggap mo ang tatak ng halimaw, mga kapatid, pag namatay ka, anumang oras mamatay ka, ngayon, bukas, o sa makalawa, mga kapatid, ikaw ay pupunta sa impyerno. Pag ikaw naman, mga kapatid, ay tumanggap ng bautismo ng Espiritu Santo, tatanggapin mo ang selyo ng Diyos. Ang selyo ng Diyos, mga kapatid, hallelujah. Sabi ng Ephesians 4:30, mga kapatid, huwag ninyong pighatiin ang banal na Espiritu Santo kung saan kayo tinatakan. Lord, hallelujah. Hanggang sa araw ng inyong katubusan. Hindi ngayon. Hindi lang ngayon. Hindi dahil tinanggap mo si Kristo ngayon, tinatakan na. Bukas hindi na kung ikaw ay nagkasala. Hindi ganun. Tama. Hallelujah. Ngunit, sabi doon, mga kapatid, huwag niyong pigatiin. Kasi mapipigatin mo, pero dahil nagsisi ka, hindi mo siya tuloy-tuloy na napipigatin. Jesus Christ, hallelujah. Hallelujah. Iyon ang nais ng Diyos. Ma-realize mo palagi na ikaw ay nagkakasala at hindi lumalapad. Hindi lumalapad sa kalooban ng Diyos ang lakad mo. At sino nagpapaalala noon? Sino bumabagabag sa puso mo? Ang bumabagabag sa puso mo ay walang iba kundi ang Espiritu Santo. Dahil kung tinanggap mo ang Espiritu Santo, mga kapatid, hindi ito papayag na may papasok, mga kapatid, na karumihan. May papasok na kasinungalingan. May papasok na hindi tama sa puso mo. Babagabagin ka, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ni Brother Branham, may Espiritu ng katotohanan na hindi hahayaan na tatanggap ka ng kasinungalingan. Ang Espiritu ng katotohanan ay gagabayan ka sa lahat ng katotohanan. Walang makakapasok sa'yo na kamalian. Kung magkamali ka man, dahil hindi mo sinasadya. At dahil hindi mo sinasadya, mamagabagin ka niyan araw at gabi hanggang sa ikaw ay magsisi. At sabihin mo, Panginoon, patawarin mo ako, hindi mo ko kalooban itong aking ginawa. Pero anong nangyayari ngayon? Nakikita niyo ba? Nare-realize niyo? Those are 1, 2, 3 personal experiences, mga kapatid. Pero sa fourth dimension, mga kapatid, overload. It's an overload. We cannot count. We cannot enumerate what are the things, mga kapatid, deceiving us. Hindi natin alam. Mga kapatid, dahil hindi naman darating, mga kapatid, ang kaway, sabi ni Brother Branham, hindi darating ang kaway na halimaw. Siya'y darating na kaibigan. Siya'y darating na nagbibigay ng kaginhawaan. How could you reject Him? How? Can you see it? Paano ninyo makikilala mabuti pa noon, nung panahon ni na Pedro? Napakasimple ang kaaway. Nakita mo na naman sa salita ng Diyos, alam mo na kaaway. Di ba? Nakita mo na gagawin ka ng kapinsalan, alam mo kaaway. Alam mo, kita-kita mo yung manifestasyon na siya'y kaaway. Pero ngayon, kikita mo, hindi! Ang presentation ng fourth dimension is, kailangan mo ako. See, may problema ka. Nadi-discourage ka. May kabigatan ka. Oh, itong Facebook. Oh, itong Netflix. Oh, itong online viewing. Manood ka. Gagaan ang loob mo. Makakalimutan mo ang problema mo. Kaibigan, pinagaan ang buhay mo. Naliw ka. Tinanaliw ka. Napalitan yung totoong taga-aliw. Napalitan yung totoong mga aliw. Iba ang umaliw sa'yo. Iba ang nagpagaan ng buhay mo. Inalayo niya ang isip mo. Inilayo niya ang puso mo sa totoong Diyos na siya dapat ang sambahin at purihin at paglingkuran mo. Anong naging altar mo? Yung screen. Yung tinig ng radyo. O anumang bagay, mga kapatid, na nagdudulot sa iyo ng kaginhawaan dahil ito ang ginagamit ng Diablo para hindi mo makilala na siya dinadaya ka niya, na dinadaya ka niya, at gusto niyang ilayo ang puso at isipan mo sa totoong Diyos. Successful siya in this dimension, yes. Yes, in this dimension.
Magtaas ang kamay ang hindi nag-YouTube. Taas ang kamay. Magtaas ang kamay ang hindi nagpe-Facebook. Purihin ang Panginoon. Kaya pala pinadalan kita eh. Hindi mo sinasagot. Hindi, messenger lang pinadalan ko sa'yo. Tapos si Brother Leo, hindi nagpe-Facebook. I trust you're doing that. Sa misa, sabi ni Brother Branham, kung iisa lang ang maliligtas doon sa lugar ninyo, huwag mong pamigay yun. Kahit sa anak mo, kahit sa asawa mo, ang kinin mo. Kinin mo yun, kahit sa anak mo, pagbalamot mo yan, ang kinin mo yun. Sa'yo, kunin mo yun. Grabe ba? Ang mensahero, nagsabi niya, hindi po ako. That's how precious is salvation. Ganon, mga kapatid, dakila at kakarampot, mga kapatid, ang eternal life na pinagkakaloob ng Diyos doon lamang sa karapat-dapat. Baka akala natin lahat ay maliligtas sa nandito. Baka 2-3 lang nandito maliligtas. Magiging bride. And you cannot revert to foolish virgins. Because you claim already that you are the bride of Christ. Kaya kung hindi magbabago ang isip ng church na ito, sabihin ko sa inyo, baka isa o dalawa lang ang manarapture. Yung totoo, mga kapatid na naglilingkod sa Diyos at di niya hinahayaan ang kanyang isip, mga kapatid, na makalawkaw ng kaaway. Na masakop ng kaaway. Ang kanyang puso at isipan. Kapag nararamdaman niya na, mga kapatid, nasasaklaw na ng telekomunikasyon, ng Facebook, ng YouTube, o ng anumang bagay ang kanyang puso at isipan at mas marami na siya ang panahon, mga kapatid, na inuukol doon kesa kanyang panahon para sa Diyos at hindi na babagabag ang kanyang puso. When you go overboard, mga kapatid, dapat nababagabag yung puso. Pero kung di nababagabag, something is wrong. Something is wrong. It's either nasaklaw ka na ng gusto ng fourth dimension at mali ang pagkasaklaw sa'yo dahil ang influensya ng Diablo ang nanaig, hindi ang influensya ng Diyos. Nasusundan mo na tayo. That's how crucial, mga kapatid. Kaya hindi ako makaalis. For 5 consecutive weeks, yun ang dinidiscuss ko dahil hindi ganon kagaan. Hindi ganon kagaan. Dahil ang susunod ay impyerno. Yun ang resulta ng ginawa mo sa fourth dimension. Yun ang resulta how you responded to the fourth dimension. Kaya hindi ako umalis doon. Paulit-ulit. Ngunit, alam nyo ba, while I'm here, in this pulpit, forgive me, pero hindi ako makakita ng tunay na remorse. Hindi ako makakita ng tunay na remorse. Makakita, mga kapatid, ng church na ito ang tunay at katotohanan. Na ganun talaga. It could be 1, 2, 3. But almost all, parang pinapalampas-lampas lang. Kaya pagkatapos ng preaching, ang bigat ng puso ko. Dahil hindi nakita yung bagay na napakahalaga na sa panahon na ito, dapat doon nakasentro ang isip. Puso at isipan ng mga mananampalataya. Nasasaklaw ka na ng fourth dimension, wala kang tila baga. Walang epekto ito sa'yo. Hindi ka nababagabag. Na pag ikaw ay nasaklaw ng fourth dimension na ito, mga kapatid, mas marami kang panahon sa mga teknolohiya, sa mga telecommunication, sa science, sa panahon sa Diyos. Si God must have, sabi ni Brother Branham, ang pinakamainam na bagay ay dapat mong ibigay sa Diyos. Pangalawa, sa asawa mo. Pangatlo, sa mga anak mo, sabi niya. Yan ang hierarchy na sinabi ni Brother Branham. And yes, it is. Dapat lang. Hindi mauuna ka naman bagay dyan. Hindi mauuna ang kasangkapan. Hindi mauuna, mga kapatid, ang mga possessions. Ang palaging mauuna ang Diyos. Dahil may mas nauna kaysa Diyos, ikaw ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang ginawa mong Diyos mo ay yung bagay, hindi ang Diyos. Makikita natin yan sa Romans chapter 1. Mga kapatid, na dahil mas ninais nilang sambahin yung nalika kaysa doon sa manilika, binigay sila ng Diyos. You were given. Tulad ng ating nabasa kanina. Sila, mga kapatid, ay binigay upang madaya, mga kapatid. At tuluyan na sila ng mapahamak. It's almost the same thing doon sa ating teksto, mga kapatid, sa umaga nito. Brothers and sisters, nasa huling lap na tayo kung ito ay isang race. Halos finish line na tayo. And you should. Malayo pa man o hindi. Sabi ni Brother Branham, tingnan mo palagi na as if bukas na darating ng Panginoon. Kasi kung hindi ganon, ang kaisipan mo, mga kapatid,
Hindi mo alam kung kailan darating ang Panginoon. At pa siya dumating, mga kapatid, bigla, doon ka lang magsisisi. O tama ba na lahat yung aking narinig? Bakit hindi ko ginawa? Bakit hindi ko pinakinggan? Bakit hindi ako nagbasa ng Biblia? Bakit patuloy pa rin ako na Facebook? Bakit yun pa rin ang aking ginagawa? Na meron namang binigay na panahon buong araw para magbasa ko ng Biblia. Kung hindi ako nagpe-Facebook, natutulog ako. Okay. Meron akong panahon na magbasa ng Biblia pero hindi ko ginagawa. God is giving you all the time. Lahat ng liway binibigay sa inyo upang kayo, mga kapatid, ay makapag-respond. Hindi nagkulang ang Diyos. Lahat ng feel safe yung salvation niya. Wala talagang mawawala. Dahil yung ang kanyang pangako, mawawala kahit isa. Sabi niya, lahat ng lalapit sa akin ay hindi ko ipagtatabuyan, sabi ng ating Panginoong Jesus. Ang problema, kung ayaw mo lumapit, diba? Kung ayaw mo lumapit, kasalanan pa ba ni Kristo yun? Nagbigay na siya. Mga kapatid, ng pangako, wala akong ipagtatabuyan. Lahat ng lalapit, lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay mawawala kahit isa. Sabi niya. Amen. Birinig niyo, hindi ka pa man nakakakilala sa Kanya, hindi ka pa man nakakaroon ng kaalaman patungkol sa Kanya, binigyan ka na ng kasiguraduhan. Hallelujah. Do we love the Lord? Yes. Grabe yung pagmamahal, di ba? Grabe yung pagmamahal na inukol niya sa atin. Grabe mga kapatid, kaya wala tayong maibalik kundi mahalin din siya. Amen. Kailangan may pakita din natin sa Kanya na mahal natin siya. That's the only way. At sabi niya, if you love me, di ba? Obey my commandments. That's the only way we could show to Him that we love Him. We must obey His commandments. Napakasimple hiniling din siya, if you love me, give me gold. If you love me, give me diamonds. If you love me, give me gold, silver. Give me mamahalin na bato. Pero hindi yun ang hiniling ng Diyos. If you love me, obey my commandments. Amen. Napakasimple. Wala kang gagastusin. Di ba? Pero ayaw pa rin natin gawin. So, sinong sisisihin natin in the end? Siya? No. Tayo. At ito yung pinakamatindi na stage. Ito na yung pinakapatindi. Bakit kayo, mga kapatid? Nadaya si Eva, mga kapatid, sa pamagitan ng kasinungalingan. Nakita ninyo? Ng diablo. Sa stage na to, sa panahon na ito, sa uling kapanahonan na ito, mga kapatid, full blown ang gagawin ng kaawan. Kung paano niya dinayas yung unang Eva, ang huling Eva, tayo yung huling Eva. Si Kristo ang pangalawang Adan. Minsan pa, mga kapatid, na dadayain niya ulit. Ito na yung huling sikat niya. Gagawin niya lahat. Mga kapatid, para madaya muli ang pangalawang Eva. Na ano? Para hindi niya matanggap ang katotohanan na napapanahon para sa kanya. Kasi sa bawat kapanahonan may nahayag na salita ng Diyos na dapat tanggapin ng bawat church age. May ipapahayag yan ng Diyos, kailangan matanggap yan, kailangan paniwalaan yan. Sa Efesos, may inihayag yan na mensahe, kailangan tanggapin ng mga taga-Ephesians, kung ano inihayag doon, kailangan paniwalaan nila yon, kailangan ilakad nila yon. Nandun na tayo sa 7, ganun din, ang nire-require sa atin. Kung ano ang nahayag na salita ng Diyos sa panahon natin, sa pamagitan ni Brother Branham, kailangan tanggapin din natin yon at kailangan mailakad din natin yon. Binigyan na tayo ng mensahero. And we could prove it by all means. Maraming naninira. At meron din lapses sa end time. But I keep on proving. Hindi dahil sinira sa online, mga kapatid, hindi ko na ipoprove. Ginagamit ko ang lahat ng aking panahon para i-prove na mali sila. Tulad ni George Lacey. Alam niyo ba si George Lacey hindi talaga taga-FBI? Alam niyo ba? Eh pag sinabi nila, mali yan, walang nilabas mula sa FBI, katotoo na yung picture ni Brother Branham ay na-examine ng examiner of question documents. Totoo. Wala. Kita niyo? Paano kung huminto ka doon? But I believe our prophet. Kasi nung tinignan ko, mga kapatid, doon sa United States, mga kapatid, Library of Congress, may picture siya doon. So hindi pwede, mga kapatid, napeke yung picture. So ni-research ko si George Lacey. At si George Lacey, mga kapatid, mas grabe. Kung siya naging, mga kapatid, director ng question documents ng FBI, mas matindi, Brother Ken, pala ang kanyang posisyon.
Siya, mga kapatid, ay contracted, kaya pala wala siya sa FBI. Kinocontract siya, mga kapatid, dahil siya ay honorable, mga kapatid, member of the American Society of Question Document Examiner. ASQDE. Sila, mga kapatid, most of the employee of FBI nagagaling doon. Pero kung high profile, sino nakakalam ng, ano yung mag-asawa na killer? Bulldozer, nakamatay tao, black rubber. Bonnie, sino asawa ng Bonnie Ann? Bonnie and Clyde. Hindi naman yun yung doktor na nagtatransfer na. So Bonnie and Clyde. Yung Bonnie and Clyde, siya ang isa. Kasi ang dati, mga kapatid, weapon siya. Bago siya nag-concentrate sa documents. Forensic. Alam niyo yung forensic? Sino ang forensic? Kilala dito sa Pilipinas. Fortune. Right. Magkapatid yan. Sa pathology, mga kapatid, yung kapatid niyang babae. Nabigla ko, Brother Joe, ano nangyari sa buhok mo? Mahabol na. Nagulat ako. At yung isa, yung Fortune naman, mga kapatid, sa forensic naman, mga kapatid. Tulad nung nangyari sa kung yung pag may mga bagay na kailang patutuhanan, ibinaril, titignan, mga kapatid, kung paano namatay. So, tatawag sila ng forensic, mga kapatid, examiner. Yan ay, ang tatay ng dalawa na yan, si Judge Fortune, dati ng Quezon City, siya nagkasal sa amin, Sister Joy. Kasi taga-Pangasinan yun. Yan ang nilapitan, mga kapatid, para makasal kami sa civil. Civil din kami, Sister Joy. Pinaspasan na lang kami sa church, na Pastor Dani. Pero civil din po, kasal namin. So, napatunayan niya, mga kapatid, kasi meron siyang opisina sa Houston. Pero hindi siya FBI employee. Siya ay kinokontract ng FBI. Pag high profile, pag sinabi mong high profile, mga kapatid, napakatindig na kaso. At siya lamang, siya ang tatawagin niya. Pero hindi pagkakatiwala yun lang sa mga taga-FBI. Siya mismo tatawagin. Then after 6 years, 1950 yun, di ba? Pagkatapos ng 1956, pagdating ng 1956, naging presidente siya ng ASQDE. At founding member siya, mga kapatid, ng ASQDE. 15 yung founding member, isa siya doon sa founding member. Ang bigat niya. Napakabigat niya. So yun lang ang error. Since siya, mga kapatid, ay konektado sa FBI, inasyon na taga-FBI siya. Nakikita ninyo? At yun naman ang sinamantala ng mga nais sumira kay Brother Branham. Pero sabi nila, mga kapatid, okay yan, tignan ninyo. Sinabi ng FBI, wala silang empleyadong ganito. Kahit ako nagulat na muna. Sino ba naman di magugulat? All the time, alam natin, na totoo, di ba? Meron pa libro, mga kapatid. Pero sabi ko, hindi ako papahayag ng totoo. So, naniniwala ko sa mensahero. Mga kapatid, kaya almost 1 week, research ko yan. Research ko, mga kapatid, hanggang sa nakita ko yung bagay na yun. Kahit i-type ninyo sa Google, wala kayong makikita na membership. Ang lalabas SDQDE, mga kapatid, di ko nga alam kung ano yun dati. Kasi yun naman alam ito. Tapos tinignan ko, acronym lang pala. At yun ang ibig sabihin, American Society of Question Documents Examiner. At nakita ko rin ng 14. Siya ay kasama dun sa 15, mga kapatid, na founding member. At pagkatapos ng pagdating ng 1956, siya mismo naging presidente ng asosasyon na yun. Mabigat. Tapos yung kanyang, yung picture ni Brother Branham, wala na rin doon sa Hall of Congress. O sabi nila, tignan ninyo, peke talaga. Wala. Sabi ni Brother Branham, nandun sa Hall of Congress. Hindi naman talaga magtatagal doon. Dahil hindi lang naman yung i-display doon. After displaying for sometimes, i-archive yun at in-archive yun doon sa United States Library of Congress. Kung saan kaya hanapin mo, kung saan napunta. See, nasusundan natin, mga kapatid. Ganon kayo mag-research. You have to look the whole picture, not just part of the picture. Dahil kung hindi, ang masasabi mo ay mali at paniniwalaan mo ay mali. Do we get it, brothers and sisters? We have an evidence. May ebidensya tayo na totoo ang mensahero sa huling kapanahunan. At ang mensahero sa huling kapanahunan, binigyan tayo ng mensahe, mga kapatid, para ihanda tayo. Para ihanda tayo na sumalubong sa ating Panginoong Jesus. At ang mensahe niya, mga kapatid, pag tinanggap natin ito at inilagad natin, tiyak mararapture tayo. Alam niyo kung bakit? Pwede ko kayo para maunawain. Yung Matthew 25, mapapansin niyo may 10 virgins na. Basahin niyo yung Matthew 25, may 10 virgins na. Ang istorya noon, mga kapatid, sa Orient,
Mababasahin nyo rin, mag-open kayo ng online. Tingnan nyo sa online, check nyo. Ang sistema sa Orient, mga kapatid, sa atin kasi best man, di ba? Ang tawag doon sa pagkakasal yung lalaki, yung kanyang kasama ay best man niya. Kumisan, hindi lang isa. Dami. Pero sa Orient, isa lang. At ang tawag dyan ay friend of the bridegroom. Si Juan Bautista ay friend of the bridegroom. Nakikita niyo yan sa banal na kasulatan. Pinakilala niya ang kanyang sarili na friend of the bridegroom niya, mga kapatid. So, ano ang trabaho ng friend of the bridegroom? Ang trabaho ng friend of the... Napansin niyo kay si Samson, meron siyang friend of the bridegroom. Kaya lang, hindi ganito ang pagka-portray. Ganito talaga ang pagka-portray nito. Yung friend of the bridegroom, pag ikakasal na, siyang mauuna. Hindi kasabay yung bridegroom. Yung friend of the bridegroom ang mauna, sasabi niya, parating na ang bridegroom. Nangyari ba yan sa Matthew 25? Meron, isigaw. Bakit mga kapatid? Para maghanda na yung naghihintay na bride. Ihanda na niya na ang kanyang sarili. At pag nahihanda niya ng kanyang sarili, pagdating ng bridegroom, kukunin niya na yung bride. Saan niya dadalhin? Sa tahanan ng kanyang ama. Tama. Nakita ninyo mga kapatid? Yun din ang nangyayari ngayon. Binigyan tayo, mga kapatid, ang friend of the bridegroom ay si Brother Branham. Amen. At siya'y sumisigaw, midnight cry. Dahil tayo papunta na sa kadiliman. Paglaon mga kapatid dito sa Laodicea, katiting na lang ang liwanag na meron tayo. Nagdidilim na. At sumigaw, ang tinig ng bridegroom, maghanda na kayo. Kaya nasabi mga kapatid doon sa noong 1933, doon sa ika-17 na binabautismo ni Brother Branham, biglang lumabas mga kapatid, bumaba ang bolang apoy mga kapatid at nagsabing kung paano inihanda ni Juan Bautista ang unang pagdating ni Kristo, ikaw. Amen. Brother Branham, ikaw maghanda ng pangalawang pagdating niya. Amen. Angkin lang ba niya yun? Hindi! Pinalayan ng newspaper, ng local newspaper. May nakakita na iba, hundreds mga kapatid, dahil sa panahon na yun, 500 ang binautisman. Ilan ang tumanggap sa mensahe ni Brother Branham? 6. Pero ang binautisman mga kapatid, dahil yun ay tent meeting, hindi lang isa, hindi lang siya. Actually si Roy Davis pa, ang kanyang pastor ng panahon na yun. 500 ang tumanggap at binabautisman. Kaya baka magtaka kayo, 6 lang naman ang tumanggap kay Brother Branham nun eh. Bakit umabot ng 17 yung binabautisman niya? O baka meron na naman pilosopong ganon. So yun ang pinapalam ko sa inyo mga kapatid. Praise God, may mga clippings yan, kikita nyo sa internet, na tent meeting yan, na isinagawa ni Roy Davis, ang kanyang pastor, at yan ay dinaluhan ng iba't ibang pastor, ng iba't ibang grupo nila, at 500 ang na-convert. At 500 ang nagpabautismo, kaya more than 6 ang binautismo ni Brother Branham. At pagdating doon sa 17, ewan ko kung ano ang significance ng number na yon, doon bumaba yung bolang apoy. At nagsalita, mga kapatid, na nung bata pa lang siya, ay naririnig niya na nagtatakbo nga, di ba? Natakot. Dahil sabi niya, huwag kang maninigarilyo, huwag kang iinom, dahil paglaki mo, may papagawa ko sa'yo. Sabi nung tinig, mga kapatid. Akala niya multo, nagtatakbo siya. Natatakot. Tapos, nung may pinakita, sumunod na, may pinakita, ni 6 na namatay, nahulog doon sa Ohio River, nung ito'y Ohio Bridge, nung ito'y ginagawa. Ay, teka nga pala. Nung sinabi ni Brother Branham, mga kapatid, yung bolang apoy, sabi ng kanyang pastor, ano bang nakain mo? Ano bang nakain mo? Nakakain ka siguro ng kung ano, kaya yan ang nakita mo. Pero yung pastor mo, gaganunin ka. Sinasabi mo na nga katotohanan, kaysa supportan siya, may nakita naman. Hindi lang siya naman nakakita. Kaysa supportan siya, mga kapatid, siniraan pa siya. Salamat, lumabas doon ang ating pastor, ang ating mensahero. Siya, mga kapatid, ay Baptist. Baptist si... ganda ng pangalan, brad eh. Pentecostal Baptist. Nalito rin ako doon eh. Siya ba'y Pentecostal o Baptist ka ako? Pero yun ang kanilang assembly, Pentecostal Baptist. But they are more of a Baptist than a Pentecostal. Mga kapatid, purihin ang Panginoon. Kaya, gusto ko makita po natin yung transition next week. Yung ating pagtanggap, ang ating buhay, ang ating ikikilos, ang ating pangunawa, ang salita, ilalagay natin sa ating puso, ang ating paniniwalaan. Lahat yun, mga kapatid, ay magsasabi kung saan tayo papunta. Hindi biro yan. Hindi magaan na bagay yan. Next week, makikita nyo kung ano ang picture ng hell. Kaya,
Ayaw kong dalhin ito na ganun-ganun lang. Gusto kong makita nyo how vivid it is, hell. Base mga kapatid sa pagkakita ni Brother Branham, base sa sinasabi ng banal na kasulatan, upang kahit papano, matakot man lang kayo na pumunta doon. So pray for me na maipakita ko sa inyo kaano ito kalinaw ayon sa pagkakita ni Brother Branham at ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. What hell is, then the following week, what heaven is. Then after that, what paradise is, then what heaven is. Makikita natin mga kapatid kung ano-ano yung bagay na nakalaan para sa atin. Ulitin ko, sabi ni Brother Branham, sa bawat pagtitipon may 3 believers. Klase ng believers. I hope lahat aangkinin na siya ay believer. Sa church na ito, kukunti na nga tayo. Katapos hindi mo pa angkinin, wala kang puso na angkinin na ikaw ay believer. Di ba? Halos wala ka ng kakompetensya sa church na ito. Huwag mo nang ipamuhay ang make believer ka. Nagkukunwari ka na believer, yun pala wala sa puso mo na mahalin ang mensaheng ito. See, you are called here to love this message. Amen. You are not called here for anything else. You are called here. Dinala ka ng Diyos dito, binuksan ang mensahe sa iyo upang mahalin mo ito dahil nagpapakilala siya sa iyo. Amen. So, this is what the message is all about. Hallelujah. Pinapakilala sa atin si Kristo, ni Brother Branham, sa pamagitan ng mensahe na dala niya, na makilala natin ang huwaran kung linaw si Kristo. At tanggapin natin siya upang pag dumating na yung time na sasalubong na tayo sa Kanya, kilala natin kanino tayo magpapakasal. Tanong ko, paborito ko si Erwin? Ano si Erwin? Nakita? Si Miriam? Si Miriam? Ay, yung Dimple. My favorite. Dimple, pag lumaki ka na, magpapakasal ka ba sa lalaki na hindi mo kilala? Siyempre. Ang sagot. Purihin ang Panginoon. Siyempre, di ba? Sino ang babaeng magpapakasal sa lalaki hindi niya kilala? Meron. Grabe naman. Di ba? Grabe na. Bigla na lang may dumating na lalaki, pakasal tayo. Sige, ka mo naman. Sasabihin mo ng gano'n. Sige, pakasal tayo. Saka na lang tayo mag-usap kung sino ka at sino ako. Hindi kikilalanin mo. Yung babae na, pahirapan pa niya yung lalaki, di ba? Magpapakipakipag. Uwi ako sa probinsya. Hindi na tayo magkikita. Ay, hindi ko papayag. Kailangan pakasal tayo, tatanan kita. Di ba? Di ba? Tama-tama ka. Siguro nangyari sa inyo na. Puri ng Panginoon. Sinabi mo yan, uwi na ako sa probinsya. Puri ng Panginoon, di ba? See, hindi mo naman pakakawalan na yan. Pero kikilalanin mo muna mabuti. Kaya ka pumayag na magtanang kayo kasi nakilala mo. Pero kung di mo kilala, ano? Sinaserte ka? Hindi pa nga kita kilala. Gusto mo akong kitanan? Di ba? So kilalanin natin. Ang mensahe na ito, nagpapakilala si Kristo. Amen. Kilala natin siya ng tuwiran mo. Sa gadet pa lang, ang linaw na. Amen. Amen. Kahapon ulit, kausap ako. Mag-uumpisa pa lang ako, basta ako naniniwala ko sa Trinity. Sabi niya, paano ako mag-uumpisa dito ako? Kung ikaw ay Kristiyano, ulit-ulit na sinasabi. Kailangan, naniniwala ka sa Trinity. Pagtingin ko si Sir Penny, yung nasa harap ko, Trinity School. Kala mo yan? Sabi ko, itong nasa harap ko, nakaratula, nagsasabi Trinity. Itong kausap ko, sabi niya, kailangan maniwala ka sa Trinity. Dinaupo ko. Sabi ko, naniniwala ko sa Trinity. Sabi ko, uy, nagulat kayo, naniniwala ko. Sabi ko, naniniwala ko sa Trinity. Tama yun, sabi niya. Pero hindi sa bilang 3 persona. Naniniwala ko ng Diyos ay isa. Na nagpahayag sa iba't ibang katungkulan. Ako, bilang ama, doon sa paglikha, bilang anak sa katubusan, pagtutubos, at bilang Espiritu Santo ngayon. Para tayo may ipanganak ng muli. Inihintay ko na kontrol ako, di ko kinokontrol. Ewan kung bakit. Kasi nagpakilala siya, sabi niya, nagkaminturo ko. Ang ginan ko, pastor. Ang bayo ko, pastor. Natakot na ako. Yung isa ko pang bayo, pastor. Ang aking asawa, pastor. Ako, ang aking ministry ay prayer and devotion, sabi niya. Pero nag-preach din ako, sabi niya. Grabe, ang tindi ng ano, ang tindi ng kanyang binigay na akin sa akin ng background. Kayo po, kaya tayo. Hindi ko sinabi ng pastor.
Pero nung nagsishare na kami, grabe, kumilos ang Panginoon. Alam mo, sumangayon siya sa manifestation, Trinitarian siya. Amen. Sabi niya, tama yun. Tama yun. Kasi sabi, katasabi siya pa nagsabi, kasi sabi naman ng banal na kasulatan eh, ang amat ako ay isa. Sa nagulat ako, ginamit pa niya yun, Trinitarian siya. Grabe pag kumilos ang Panginoon, mga kapatid. Inaano ko nga, baka doon, sabi ko kay sister, kaya yata tayo dinali. Binira ng away dahil merong sumangayon sa salita ng Diyos kay Sister Joy. Grabe mga kapatid, ang mahal na mahal tayo ng Panginoon. Alam niyo ba yan? Hindi tayo nasalat. Pwede tayong sabihin ng Diyos, kukunti naman tayo. Ba't ko kayo bibigyan ng pansin? Pero alam niyo, yung sabi ni Brother Branham, the minority is the majority. Grabe ano? Ulitin mo, the minority, yung konti, yun ang marami, majority. Salamat, minority tayo. Di ba? In the eyes of God, we are majority. We are the majority. Amen. Kasi kung konti lang ang nakakapasok, Tama. at kung nagbigay na ng babala ang Diyos na kung konti lang papasok, anong gagawin mo? Anong gagawin natin? Di ba? Kailangan kumuha ka ng, di ba? Kahit saan yan eh. Kahit sa ayuda. Sabi na, hanggang 100 lang to, makikipagpalihan mo, 100 lang, gano'n, kahit 99. Makuha ko yung number 99, di ba? Makikipagpalihan ka. Di ba? Di ba? Kaya kung sabi ng ating Panginoon na maluwag ang daan sa kapahamakan, makipot ang daan sa tungo sa kaligtasan, at kung konti, maraming tinawag, kung konti ang makakapasok, ano gagawin mo? Makikipagpalihan ka. Tama. Ipapakita mo na interesado ka. Amen. Hindi pa hindi abay kahiya. Tama. Walang huhusga sa iyo. Tama. Mas maraming magagalak kung ipinapakita mo na Hallelujah. Hallelujah. marami gagandang takbo ng church natin. Hallelujah. Pag ipakita mo na interesado ka. When all of us will show that we are interested, mga kapatid, grabe mangyayari sa iyo. Ito na yung brother Leo, yung sinasabi ng banal na kasulatan ni Brother Branham na magiging invincible church na. Amen. Hallelujah. Jesus Christ, hallelujah. Walang makakalupig sa atin. Tama, Lord, tama, Lord. Lahat ng gagawin natin, magiging overcomer tayo. Right, amen. Amen. Mga kapatid, wala talaga, wala magagawang kaaway. Hallelujah. Tama, Lord. Pero kailangan magkaisa tayo. Amen. Kasi yun na, we are body. Yes, amen. Walang mag-exist na body, mga kapatid, na hiwa-hiwalay. Hindi magiging kompleto ang katawan kung walang kamay, walang paa, walang ilong, walang mata. Kahit man lang isang pirasong buhok ka yan sa katawan na yan. Unless may falling hair ka kahit. Huwag ka lang bahagi ng falling hair, mga kapatid. Pero kahit isang buhok ka dyan na nakatalaga na maging buhok sa ulo na yan, mga kapatid, miyembro ka pa rin yan ng katawan. Tama. Amen. Miyembro ka. Napahawak tuloy sa box si Brother Mike. Na tinatanong yung aking apo. Sabi sa aking mga anak, B, is Lolo bound? Sabi, pinanglakay mo na mata. I'm not bound. Ako sa kanya, give me your hand. Tapos bigay ako sa gilid. See, I have hair. Why only in the side? Hindi rin nakapagpigil eh. Why only in the side? Mga kapatid, tayo mga kapatid ay bahagi ni Kristo. Kailangan natin Sino tayo? Right. Katawan tayo ni Kristo. Bride tayo ni Kristo. At ang bride ni Kristo ay katawan ni Kristo. Amen. Sino tayo? Grabe talaga to. Pinapahinto na ako. Next week, pupunta tayo sa hell, mga kapatid. Hindi, hindi po. Ha? Kita po kita na. Akala ko, wala nakakal eh. Pag-usapan lang. Boys talagang mga bride, ano? Hinihintay ko na wala nakakal eh. Sabi pa ako, hindi yung pumunta. Unahan ako eh. Hindi tayo pupunta sa hell. Kailan man hindi tayo pupunta sa hell, mga kapatid. Pero tatalakayin natin ang patungkol sa fifth, mga kapatid, dimension. Finally, we'll leave this. Sana tumimo ng gusto sa atin kung ano ito. Every time you open your Facebook, every time you open your cellphone, every time you watch something, bago nyo gawin yan, manalangin kayo sa Panginoon. Amen. Sabihin ninyo, Panginoon, kung di mo ito kalooban, gumawa ka ng paraan. Kahit yung mga documentaries, esko ninyo, minsan, pinapanood kayo, di ba? Dahil kailangan kumita yung teacher, di ba? Jesus,
Tapos magpapalabas siya. Gusto pa ba ngayon? Sa inyo? Gusto pa? Maniningil lang 5 pesos. Panahon niya, usa na. Maniningil lang 5 pesos, 10 pesos. Katapos magpapalabas sa monitor o ng mga documentary, kung minsan pa ka movie. Para kumita yung teacher, mga kapatid. Ingat kayo. Pag-pray ninyo, ito bang napapanood ko? Kasi, after you did something na labis. Ibig sabihin, yung, ano bang labis? Yung 1 hour na nakababad ka, labis na yan. Facebook, YouTube, labis na yan. More than 2 hours, napakalabis. Sobrang labis. Pag more than 2 hours, napakalabis na yan. So after doing that, kasi nasakaraw ka na ng 4th dimension, wala ka na magawa. Once na umpisan mo kasi hindi mo mapipigilan. Sakaraw ka na eh. Pagkatapos mong gawin yan, tignan mo kung nababagabag ka. Dapat nababagabag ka. Kasi kung hindi ka nababagabag, bakit mo nagawin? Dapat gano'n ang reaction mo. Kung hindi gano'n ang reaction mo, something is wrong. The Holy Spirit is not yet in you. Kaya napakahalaga na tanggapin mo ang Banal na Espiritu Santo. Kasi kung walang Banal na Espiritu Santo, mga kapatid, walang babagabag sa'yo. Hahayaan mo lang na yung nagawa mo ay mangangatwiran ka, hindi labis yun. Tama lang yun. Walang problema doon, walang masama doon. Susundan natin, mga kapatid. Kung yun ay labis, naramdaman mo, kahit konti lang, kahit gakurot lang, yung naramdaman mo, uy, labis yata yung nagawa ko. Humingi ka agad ng tawad sa Diyos. Panginoon, patawarin mo ako. May naramdaman ako pagkatapos kong ginawa ito. Maniniwala kong mali ang aking nagawa dahil mas marami akong panahon na inukol dito kaysa panahon para sa iyo. Hindi ako nakagawa ng mainam na panalangin. Magkukul ng panahon para makilala kita sa pamagitan ng iyong salita. Kahit man lang isang mainam na panalangin, hindi ko nagawa. Magbasa ng isang chapter ng Biblia, hindi ko nagawa. Pero 1, 2, 3 oras ako nagbababad dito. Panginoon, patawarin mo ako. Hilingin ninyo na baguhin ng Diyos ang buhay niyo. At yung buhay niyo luminya. Kasi ito na lang yung panahon na binibigay ng Diyos para makalinya tayo. Wala na. Wala nang susunod na panahon. Wala na. Ito na. Huli na to. At sa huling panahon na to, anytime pwedeng dumating si Kristo. Kung hindi pa sana ito yung huling panahon, pwede siguro sabi mo, patumpik-tumpik mo na ako. Pero ganun pa rin. Ganun pa rin. Pag narinig ninyo ang tinig ng kaligtasan, kailangan tanggapin ninyo. Sabi ng banal na kasulatan. Hindi mo pwedeng isang tabi yan. At tuwing linggo naririnig ninyo. Hindi ko pinapalampas, mga kapatid, na hindi mabanggit ang kaligtasan tuwing linggo. Palagi kong sinisingit yan para magising kayo, magising yung binhi na nasa inyo, at pag nagising, tanggapin ninyo agad. Sunggapan ninyo agad. Hindi sabay-sabay yan. Maaaring hindi sabay-sabay kayong mag-respond. Pero kung nakita mo, para sa iyo yun, sa linggo na yun, sunggapan mo agad. Manalangin ka agad, Panginoon, patawarin mo po ako. As simple as that, Panginoon, patawarin mo po ako. Ako isang makasalanan. Nais ko po na maglingkod sa iyo. Gawin kang Panginoon at tagapagligtas. Isuko ang buhay ko sa iyo. Tulungan mo po ako dahil hindi ko kaya. As simple as that, binibigyan ka na ng kasiguraduhan ng Diyos, kapatid, na ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Dahil sabi ng ating banal na kasulatan, sino man ang tatawag sa Panginoon, seryoso siya ay liligtas ng Panginoon. Acts chapter 3 verse 21, kung di ako nagkakamali. O 2:21. Kundi 3:21, 2:21. Sino man, hindi nagtatangi ang Diyos. Kaya samantalahin natin, habang bukas, 2:21, 2:21. And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Kahit sino man. Pero kailangan mong gawin yan na galing sa puso mo. Amen. Hallelujah. Kailangan mong gawin yan. Tingnan nyo, dinagtatangi ang Diyos. Napakabuti, di ba? Napakabuti. Namatay siya, mga kapatid, hindi dahil sa siya ay karapat-dapat mamatay, kundi dahil sa kasalanan natin. Amen. At yet, binibigay pa rin niya, patuloy pa rin niya, na nagpapaanyaya. Tanggapin ninyo. Pero yun, sa pananunuyo, tanggapin ninyo. Yung kaligtasan na binibigay ko sa inyo, tanggapin ninyo. Sino tayo para magmalaki, di ba? Let's open our hearts, bow our heads, and receive Him as our personal Savior and Lord. Pag sinabi mong Lord,
Mga kapatid, hindi lamang tagapagligtas dahil gusto mo magligtas, pero siya rin ay Panginoon mo. Ibig sabihin ng Panginoon, anong ibig sabihin ng Panginoon? Dimple ulit. Pag meron kang Panginoon at ikaw yung alipin, anong gagawin mo? Susunod ka sa Kanya o sasalungatin mo siya? Nagpapasabog ka sa Kanya o bahala ka dyan? Papasabog ka o sabi mo, bahala ka dyan, hindi ako makikinig sa'yo. Papasabog. 2 points. Diba? Anong gagawin natin sa susunod? Pagdating, 2 months na lang. Kung mag-review-review na kayo, yung mga master of ceremony ng quiz B ninyo, tiyak ako dyan kukuha. Kaya mag-review-review na kayo. Kasi tayo magpapasakop, hindi lamang gusto natin maligtas, pero dahil ginawa rin natin siyang Panginoon, kaya Panginoon at tagapagligtas eh. Hindi lamang tagapagligtas, Panginoon at tagapagligtas. Kung siya ang Panginoon mo, alipin ka. Alipin ka. At kung alipin ka, lahat ng gusto niya, susunod ka. Tayo tumayo lahat at tayo manalangin. Lord God, as we bow our heads, Lord, next week, Panginoon, ay pupunta na po kami. Tatalakayin na po namin ang panglima, Lord God, na dimension. Tulungan mo kami, Panginoon, sa oras na ito na maging ganap at malinaw nasa amin, Panginoon, anong nangyayari dito sa fourth dimension. Kung paano, Lord God, ginagamit ito ng kaaway upang dayain ang mga madadaya. At kapatid, kung ikaw ay umangkin na pinili ka, hinilang ka ng Diyos. Ngunit, hindi mo may pagkakaila na ikaw ay nasasaklaw ng dimension na ito sa maling paraan dahil nabababad ka. Marami kang panahon na naiukol sa mga bagay na iniaalok sa fourth dimension na ito. At listo lang hindi ka nababagabad. Nawa, dalangin ko sa oras na ito, magising ang binhi na nasa iyo. Maalimpungatan. At magsabi sa Diyos, Panginoon, tulungan mo po ako. Nais ko pong lumakad ayon sa banal na kalooban mo. Di ko po kaya. Kasi nasanay po akong ganito na buhay. Nasanay po ako na binabaliwala kita. Nasanay po ako na babad sa mga bagay na ito. Pero sa umagang ito, tila may nagsasabi, mali yung ginagawa ko. Naniniwala ako, Diyos, na ikaw yun. Gusto mong magpaalala. Gusto mo na tulungan ako. Kaya sinasamantala ko, Panginoon, ang pagkakataon na ito. Tulungan mo po ako. Tiklop tuhod po ako umaharap sa iyo. Nagpapakumbaba. Ganapin mo po ang kalooban mo sa buhay ko. At hayaan mo, Panginoon, na ang buhay ko na ito ay may paglingkod ko sa iyo. Kalugdan mo. At magiging kaaya-aya tuwing na sa harapan mo. Pagdudulot ng kaaliwan ng isang masamyong bango. Tuwing makita mo ako na naglalakad sa kalooban mo, ay magagalak ka, matutuwa ka. At ipagmamalaki mo ako. Tingnan ninyo ang aking anak. Tingnan ninyo kung paano siya nabubuhay. Tingnan ninyo kung paano niya pinapakita na ang banal na kalooban ng Diyos ay isang bagay na dapat mahalin. Isang bagay na dapat ipagmalaki. Isang bagay na dapat makita ng marami. Dahil ang Diyos ay tapat at totoo at mabuti at makapangyarihan. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Ang Diyos ay gumagawa ng lahat ng mga bagay na makapagdudulot ng kaginhawaan sa kanyang mga anak. Panginoon, naniniwala ko sa lahat ng mga bagay nito. Kaya ayaw ko na lumampas ang mga bagay nito sa akin. Ngayon, na meron akong naramdaman patungkol sa iyong mga salita, tulungan mo na po ako. Huwag mo na po akong pabayaan. Huwag mo na po akong hayaan makahulat po sa iyong mga kamay. Hawakan mo ako ng buong higpit at hayaan mong matapos ko. Lord God, ang aking lakbayin sa mundong ito, na ang wakas ay sasalubong ako sa iyo upang dalhin mo ako sa kalwalatian. Lord God, salamat sa kabutihan mo sa akin. Salamat at pinapalawig mo ang biyaya mo sa buhay ko. Salamat sa iyong abag at awa. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, po ang aking samot dalangin at lahat ng banal. Muli ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. At tinatawagan ko na si Brother Kiel para isara natin gawain. Thank you, Juan Pastor. Salamat sa magandang mensahe. Sa bawat video. Ito po'y bawang tayo gawin mga kapatid. Awitin ko natin takin ng katawa.
kayo ang siya. Mananangin sa ating gawain at mga kapatid. Praise. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Muli, Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa oras na ito. Lord Jesus! At muli mo kami pinalalahanan. Tama ka, Lord. Tama ka, Lord. Dalangin namin, Panginoon, na huwag mong pabayaan na madaya pa ng kaway ang iyong mga pinili. Katulad ng pangaral ng aming mahal na pastor. Right, Lord, yes. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na nagtanong siya kanina kung sino ang hindi nag-YouTube o hindi nag-Facebook. Tunay, Panginoon, hindi ko nga alam kung ano ang password ko dahil hindi ako nag-Facebook. At minsan ako nag-YouTube. Pero mas mahalaga, Panginoon, ay ang banal na salita mo at ang mensahe. Mas pinababad ko, Panginoon, ang aking isipan at puso sa iyong salita at sa mensahe. Nawa, Panginoon, maging ganun kaming lahat. At maging invincible church kami, Panginoon. Oh Lord, batid mo, Panginoon, na lagi kong sinasabihan ang aking sambayan na bumabat kayo sa salita ng Diyos at hindi sa kung ano. Ibinigay sa inyo ang cellphone na yan. Hindi yan masama kung gagamitin ninyo sa kaluwalhatian ng Panginoon. Hallelujah! Panginoon, tulungan mo kaming lahat. Alam mo, Panginoon, kung gaano ko nilalapit lagi sa iyo, Panginoon, ng aking sambayan. Sana walang maiwan sa kanila sa pagdating mo. Oh Lord God, kung nakikita namin lahat ang mangyayari sa mga maiiwan dito. Hallelujah. Nawa, Panginoon, makita nilang lahat kung ano ang aming nakikita. Nalalapit na ang pagdating mo, Panginoon. Huwag mong pabayaan na magpatumpik-tumpik pa kami, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na ito namin ang buong oras, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Kung kami man ay mga naghahanap buhay, nawa, hindi mawala sa aming isipan ikaw, Panginoon. Na kung may pagkakataon, Panginoon, masasabi namin sa kung sino man ang iyong salita, kung paano kami nabubuhay, at kung paano ka, Panginoon, nagmamahal sa amin lahat. Oh Lord, salamat, Panginoon, sa paalala mo sa aming lahat. Oh Lord, nawa, katulad, Panginoon, sa pag-uumpisa ng aming gawain, nawa alam namin lahat kung bakit kami narito. Nawa, Panginoon, Lord God, tulungan mo kaming lahat, Lord. Oh Lord, nakikita mo, Panginoon, ang laman ng aming mga puso, Panginoon, na hindi ang pagpunta lang namin dito yung pagmakita lang ang bawat isa, na hindi ang pagpunta namin dito ay makamayan ang bawat isa. Nagpunta kami rito para paglingkuran ka, para purihin ka, para sambahin ka, para dakilain ka, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na lumikha sa amin. Sapagkat ikaw, Diyos, ay nais mo, Panginoon, ay magkaroon ka ng kapilos. Oh Lord, tulungan mo kaming lahat, Panginoon. Panginoon, i-bless mo ang mga ginamit mo sa oras na ito, Panginoon. Ang aming music ministry, ang aming MC, ang aming song leader, ang aming teacher na patuloy mong binibigyan ng karunungan, ang aming mahal na pastor na patuloy na nagpapagal, Panginoon. Nakikita ko sa kanyang puso, Panginoon, ang pagnanasa niya, Panginoon, na kaming lahat ay makasunod sa iyong salita. Nawa makita naming lahat ang bagay na yun. Tulungan mo siya, Panginoon. Bigyan mo pa siya ng iba yung pangkalakasan. Ilayo mo siya sa anumang uri ng karamdaman sa po ng kanyang sambayan. Oh Lord, napakabuti mo sa amin. Lord, patawarin mo kami, Panginoon, kung kami man ay nagkukulang sa iyo. Batid mo na kami ay mahihina. Ngunit kalangin namin, Panginoon, nakatagpuin mo ang aming mga kahinaan. Oh Lord, huwag mong hayaan, Panginoon, na isang walang
na walang bahala namin ang iyong salita. Bagos, Panginoon, na kapag pumasok sa aming mga tenga ang tinig na narinig namin na iyong salita, ay mahulog nawa sa aming mga puso at magsilbing isang buhay na kapahayagan na upang mapamuhay namin ito, Panginoon, at palakaran ito. At nawa, maging asin kami ng sanlibutan na ito at maging kauhan kami ng mga tao na pinili mo, Panginoon. Lord, muli dalangin namin na ingatan mo kami, Panginoon, sa pansamantala namin pag-iiwa-iwalay. Dalahin mo po kami ng payapa at ligtas sa aming pansamantalang tirahan. Ingatan mo kami kung paano mo kami iningatan sa pagpunta namin dito. At dalangin namin, Panginoon, sa nagbabadya na sama ng panahon, Lord, ingatan mo kami. Yes, Lord. Kung papaano mo, Panginoon, na pinigil, Panginoon, nung ikaw ay natutulog sa dagat. Tama. Kung papaano mo pinigil ang sama ng panahon. Tama, hallelujah. Ganun mo pigilin, Panginoon. Nang sa gayong Panginoon, maligtas, Panginoon, ang iyong mga anak. Yes, Lord. Nananalig kami, Panginoon, sa iyong dakilang kapangyarihan. At sabi nga ng aming mensahero, ang pananampalataya, ito'y isang bagay na hindi mo nakikita. Ito lang ay naniniwala ka na ito ay katotohanan. Tama. Muli, Lord, mapasayo ang wala hanggang papuri sa bukod tangi at mga pangyarihang pangalan ng aming Panginoon Kristo Jesus. Ito po ang aming samo at dalangin. Lahat ng banal, magsabi ng Amen. Amen. Bless the Lord.